Isang magandang umaga pong muli sa atin pong lahat. Muli po, narito po ako ang inyo pong abang lingkod. Palagi ko pong sinasabi sa inyong lahat na wala po akong ipinakikilala na kahit ano po para po sa aking sarili. Isa pong aba, tagapagpahayag po kung ano po ang nilalaman ng atin pong banal na libro. At sa pagpapatuloy ko nga po nito, yung naiwan ko pong salaysay nung kabila pong linggo, ayun nga po kung paano po ang ating mahal na Birhen ay nagkaroon po ng matatawag na pamilya sa huling bayan po sa bansang Pilipinas na kanyang nilakbay. Nagkaroon siya ng matatawag na ama, ina at mga kapatid. Ganun ang katotohanan po ay kahit po minsan ay hindi po siya isinilang. Sa paglalakbay nga po ng ating mahal na Birhen, sa pagbabalik tanaw ko po, ayun nga po, nang minasid po niya yung isa pong payak at simpleng pamilya, ang pamilyar na mukha po niyan ay naging dahilan nga po kaya po tumawag ng pansin sa ating mahal na Birhen. At yun nga po, sa pagmamasid niya ay nakita niya na ang sanggol sa duyan na idinuduyan ng isang batang lalaki ay walang ano-ano po, ay may dumating na babae na nakatalukbong po ng kulay itim at ang sanggol po sa duyan ay kinuha niya. Na yun nga po, nung una akala niya wala lang, subalit nung magtagal po nakita po niya na inatake niya ang bata, na siya pong naging dahilan kaya ang batang lalaki na nag-aalaga sa sanggol ay nagulat at halos sa lakas ng kanyang pagduyan, tumilapon po yung lampi na lang po ng sanggol doon po sa bintana. Na sa sobrang pagkagulat po ng ating mahal na Birhen, ay siya naman pong nasaluniya na naging sanhi po na sa ikalawa pong pagkakataon ng ating mahal na Birhen ay muli pong napaluhod po sa lupa. At sa pagluhod po sa lupa, isang munting sanggol po nakabalot sa lampin at nang muli po sa ikalawang pagkakataon din po, ang ating mahal na Birhen ay itinatuwa po ng ina dahil nga malayo po ang itsura ng sanggol sa orihinal niyang anak. Ang alaala po ng ating mahal na Birhen ay ganap pong nabura sa ikalawa pong pagkakataon. Yung una nga po, nung po siya ay nakahalubilo sa atin sa sanlibutan at sa pagbaba po niya sa kanyang kabayo ay napaluhod siya sa lupa at sa unang pagkakataon ay itinatwa din po siya ng kanya pong tagapaglingkod at tagapangalaga na si Isabel dahil nga po hindi siya halos makilala dahil nga po nung nag-umpisa ang ating mahal na Birhen sa paglilibot sa sanlibutang ito ay isang 7 taong sanggol na bata po. Kaya po, nung itatwa po siya nung unang pagkakataon hanggang sa ikalawang pagkakataon, ang ating pong mahal na Birhen ay nabura po ang alaala. Yan po ang dahilan. Kaya po ang ating mahal na Birhen ay nakatuloy po sa isa pong pamilya sa bansang Pilipinas, sa huling bayan po na kanya pong inapakan. At ang lalaki pong nabanggit dun sa kapahayagan ko nung nakaraan po, na pamilyar po sa ating mahal na Birhen na tumawag sa kanyang pansin po, ay wala pong iba kundi po ang orihinal pong mukha ng ating pong unang tao sa hardin po ng Eden, at yan po ay si Adan. Ang kinikilala po ngayon sa mga oras na ito ng ating mahal na Birheng Maria, kung saan siya inaakala din niya na yun ang kanyang pamilyang tinubuan, ay wala pong iba kundi po si Adan. At ang kanya pong kinilala pong ina ay hindi po yan ang orihinal na mukha ni Eva, dahil si Eva po, ang orihinal pong mukha po niya ay siya naman pong nagluwal at nagsilang sa ating Haring Hesukristo dito rin po sa lupaing ito sa bansa pong Pilipinas. Dahil nga po nasa pinali tayo at ito na yung tinatawag na paghuhukom, at dumating na nga po ang ating mahal na Birhen sa
huling bayan o huling lupain na kanyang aapakan, nakarugtong po ng Hardin ng Eden, ang lahat po ay tumubo po sa lupain ito. So, ang nagluwal po sa ating Haring Hesukristo sa lupain kung ito na kinikilala naman po niyang ina ay wala pong iba kundi ang original pong mukha po ni Eva, habang ang kinikilala naman po at kumukop at kinikilala po ng ating mahal na Birhen, dahil nga po ang alam niya nung mga panahon na ang alaala niya ay borado pa, ay di po si Adan po ang unang tao po sa hardin po ng Eden. At ayun nga po, ang ating mahal na Birhen ay nung tumuloy po sa pamilya pong yan, sa pamilya po ni Adan, ay hindi po siya matanggap ng asawa po ni Adan, dahil nga po ang alam po niya ay ang anak po nila ay isang kayumanggi at malayo po ang panlabas na anyo po ng sanggol pong mahal na Birhen sa original niyang anak. So ang bata po ay kanyang itinatwa, at yun naman po ipinaglaban po ni Adan. Ang sabi po ni Adan, wala tayong inilibing, walang pumanaw, kaya ang sanggol na yan ay sa atin. Sa umpisa pa lang po ng buhay ng ating mahal na Birhen, sa kanya pong kamusmusan, ay naging komplikado na po ang lahat, dahil ang halos lahat po ng nakakakilala po sa pamilya po ni Adan ng mga panahon na yon ay lahat din po sila ay nag-uosyoso na ang alam po nila, ang sanggol na yan ay pwede raw pong isang tiyanak o napalitan lang yan, dahil wala nga pong makakapaniwala, dahil sa taas po ng bintana na kinahulugan ng inaakala nilang kanilang anak ay talaga pong hindi po makakaligtas. At yun nga po, naging usap-usapan, naging bulong-bulungan na ang batang yan ay hindi dapat malapatan ng tinatawag na binyag, dahil nga po naniniwala sila na ang bata po ay hindi po pangkaraniwan, at natatakot po ang lahat at nangangamba sila na kung ang bata daw po ay mabasbasan po ng binyag ay baka daw po ito po ay maglaho o pumanaw o matunaw, dahil nga po wala pong naniniwala na ang sanggol po na original ng mag-asawa ay ang sanggol po na karga-karga po na asawa po ng ating unang tao sa sanlibutan po sa hardin po ng Eden. Adan po, ang pamilya po at ang angkan po na kumukup po at kinagisnan po ng ating mahal na Birheng Maria bilang po kanyang pamilya, dahil nga po dito siya tumubo magmula po bilang isang sanggol po. Ang buong lahi po ni Adan po, ang pamilya pong yan, ang original pong buong angkan po ni Adan na original po nung umpisa po ng hardin po ng Eden. Kaya bagamat sa umpisa ng buhay ng ating mahal na Birhen ay questionable na po ang bata po, ang sanggol po na karga-karga nga po ng asawa po ng Adan, ay sa umpisa pa lang po ng kanyang buhay sa lupaing ito ay itinatatwa na po. Wala na po tayong oras. Sa susunod po ay ibabahagi ko po sa inyo ang bawat detalye po ng kamusmusan po ng ating pong mahal na Birhen sa piling po ng pamilya pong inaakala po niyang totoo po niyang kadugo. Bagamat ito po'y mahal po naman talaga ng ating mahal na Birhen hanggang sa kasalukuyan po. Hanggang sa muli po, wala na po tayong oras. Ako po ang inyong abang lingkod. Bye! Hanggang sa muli. Paalam! Bye-bye!